Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nakatakda ang dinner date ni Debbie sa mga magulang ni Lem sa susunod na linggo, pero hirap na hirap pa rin siyang intindihin ang kontribusyon ni Simon Freud sa psychology. Lalo siyang natakot nang maisip na paano kung hindi na si Simon Freud ang pag-uusapan nila? Paano kung ibang tao na hindi niya ulit kilala? At hindi rin niya kayang pag-aralan ang physics sa loob ng isang linggo. Nasusuka na nga siya pero pilit pa rin niyang iniintindi ang mga formula. Do you really have to do this? Ang paguhin ang sarili mo para magustuhan ka lang ng mga magulang niya? Hindi makapaniwalang tanong sa kanya ni Barbie. Paano pala kung wala sa mga pinag-aaralan mo ngayon ang itanong sa'yo? Sabi ni Faye. Marami kasing branches of knowledge sa mundo. Hindi porke alam nila, dapat alam mo rin. Kung hindi nila kayang intindihin yon, hindi sila kasing talino ng inaakala ko. Paghihumutok pa ni Barbie. Wala na akong magagawa sabi niya. Anong opinyon ni Lem tungkol dito? Tanong ni Barbie. Ayaw rin niya. Ako lang ang may gusto nito. Kailangan ko kasing makuha ang loob ng mga magulang niya. Paano kung utusan nila si Lem na hiwalayan ako? Tanong niya sa mga kaibigan. Matanda na si Lem. Kaya na niyang magdesisyon para sa sarili niya, sabi ni Faye. Hindi ko alam. Base sa obserbasyon ko, hindi basta papayag ang mga magulang niya na sinusuway ang gusto ng mga yon. Ayoko lang umabot sa punto na dahil hindi ako gusto ng mga magulang ni Lem, gipitin siya ng mga yon para layuan ako. Humalukip-kip si Barbie. Ang gusto nga kasi nila maging girlfriend ng anak nila ay iyong taong computer. Kahit sino, hindi mamimit ang standards nilang yon. Barbie is right, Debbie. Pagsang-ayon dito ni Faye. Hinawakan nito ang isang kamay niya. You're a wonderful person. You're not dumb. Kung hindi nila iyon ma-appreciate, hindi mo na kasalanan yon. Nginitian niya si Faye. But I want to do this. Mahal na mahal ko si Lem at handa akong gawin ang lahat maging karapat-dapat lang ako sa kanya. Pagkasabi niya niyon, ay namalisbis ang mga luha sa kanya mga pisngi. Come here, sabi ni Barbie. Mahigpit siyang niyakap ng kaibigan. Lihim niyang naipanalangin na sana ay maging maayos na ang lahat. Napupuyat si Debbie sa pagbabasa ng mga libro. Nagre-research din siya tungkol sa current events para maging aware siya sa nangyayari sa lipunan. Madalas nga ay inuumaga na siya sa pag-aaral. Alam niya na hindi siya magiging genius overnight, pero pwede siyang mag-improve. Hiling niya na sana ay hindi magmukhang katawa-tawa ang magiging sagot niya sa magiging tanong ng mga ito tulad ng nangyari noong nakaraan. Ipinagdarasal na lamang niya na sana ay umayon sa kanya ang tadhana. Alam din niyang malabo na umunlad agad ang kakayahan niya sa loob lamang ng isang linggo. Pero kaysa wala siyang gawin para baguhin ang impresyon sa kanya ng mga magulang ni Lem, mabuti na yung sumubok siya. Gabi-gabi ay tinatawagan din siya ni Lem para palakasin ang loob niya. Alam mo na hindi mo to kailangan gawin, di ba? Tanong sa kanya ni Lem. Alam ko. Simpleng tugon niya rito. Alam mo na sapat ka na para sa akin, di ba? Sobra-sobra ka pa nga. Alam ko. Alam ko ring nagiging corny ka na. May ngiti sa mga labing sabi niya rito. Tumawa si Lem. Pagkatapos niyon ay bigla itong sumeryoso. I'll never stop loving you, Debbie. No matter what my parents will say, I'll hold on to you. Malambing ang tinig na sabi nito.
Ang mga sinabing iyon ni Lem ang nagbibigay sa kanya ng lakas para pagbutihin pa ang mga ginagawa niya. Alam niya na pagsubok lamang iyon sa pagpapatibay ng relasyon nila ni Lem. At sigurado siya na maaayos din ang lahat ng mga iyon. Maybe she was in a bad situation right now, but the worst was yet to come. Nararamdaman ni Debbie na may mali sa mga nangyayari. Nang sunduin kasi siya ni Lem papunta sa mansyon ng mga ito para sa dinner nila kasama ang mga magulang nito, ay napakaseryoso nito at hindi pala kibo. Sandali pa nga itong kinausap ng nanay niya, pero agad niyang napansin na tila lumilipad ang isip nito. Ni hindi rin ito pinansin ng ayos niya na 3 oras niyang pinaghirapan sa harap ng salamin. Hanggang sa nakasakay na sila ng kotse nito ay hindi pa rin ito nagsasalita. Lem, may problema ba? Hindi na nakatiis na tanong niya rito. Mabilis itong tumingin sa kanya, pagkatapos ay ngumiti. Wala. Bakit parang ang tamlay mo? Medyo masama lang ang pakiramdam ko, sagot nito. Mabilis na sinalat niya ang leeg nito. Hindi ito mainit pero baka lalagnatin pa lang ito. Gusto mo bang i-cancel na muna natin to? Tanong niya. Hindi, iinom ko lang to ng gamot mamaya. Huwag ka nang mag-alala. Pero lalo lang siyang nag-alala para dito. Okay ka lang talaga ha? Tumango ito bago tumingin sa kanya. Okay lang ako. Wala akong problema. Nagsisinungaling siya. Aniya sa isip. Kumakabog ang dibdib na iwinaling niya ang tingin sa kalsada. Hindi niya maiwasang mapraning sa mga ikinikilos ni Lem. Madilim ang kalsadang tinatahak nila. Walang ilaw ang mga poste. Naisip niya na baka sign iyon na may mangyayaring masama mamaya at simula na iyon ang pagdilim ng buhay niya. Huwag kang gaga, ang sabi niya, walang problema kaya maniwala ka. Masyado kang paranoid. Sita sa kanya ng isang bahagi ng isip niya. Tama iyon. Kailangang maging positive thinker siya. Hindi maganda ang negatibong pag-iisip. Sa dashboard ng sasakyan ni Lem, may maliit na paperweight na yari sa kahoy na may nakasulat na God loves you. Lihim siyang napangiti. May mga positibo ring sign sa paligid niya. Alam niya, God loved her. Maya-maya ay papasok na ang sasakyan ni Lem sa subdivision ng mga ito. Pagkarating nila sa tapat ng gate ng bahay ng mga ito, ay bumusina si Lem at pinagbuksan agad sila ng isang kasambahay. Inalalayan siya ni Lem pababa ng kotse at dumiretso agad sila sa sala. Naabutan nila roon ang mama ni Lem. Nanonood ng kung anong palabas sa Discovery Channel. Ma, tawag pansin ni Lem dito. Mauna na kayo sa kusina. Naroon na ang papa mo. Tatapusin ko lang ito pinapanood ko. Sagot nito na hindi man lang inaalis ang tingin sa screen ng TV. Good evening po. Pagbati pa rin niya sa ginang kahit halata niya na sinadya nito hindi siya pansinin. Ayaw rin niyang isipin nito na wala siyang paggalang. Tumango ito pero hindi pa rin tumitingin sa kanya. Susunod din ako sa inyo. Maya-maya ay sabi nito. Pagdating nila sa dining area ay naroon na nga ang papa ni Lem at nagbabasa ito ng isang makapal na libro. Nang batiin niya ito ay tumango lamang ito nang hindi binibitawan ang libro. Nang makaupo na sila ni Lem ay pilit niyang sinilip ang title ng libro. Nakasulat sa Japanese language ang title niyon. Shucks! May alam ba siyang Japanese words? Matutuwa ba si Tito Roy kung binati niya ito sa wikang Nihongo? Ano ba ang good evening sa wikang Hapon? Sangkatutak na insecurities agad ang naramdaman ni Debbie sa mga naisip na yon. Kumalma ka, Debbie. Wala kang mapapala kapag nagpanik ka. Payo niya sa sarili. Ihahain na mamaya ni Emily ang pagkain. Bigla ay sabi ni Tito Roy. Hindi niya makita ang mukha nito dahil natatakpan iyon ng libro. Mahirap kasing magpalambot ng baka.
pagpatuloy nito. Okay lang po, sabi niya. Tumingin siya kay Lem at nakita niyang tila malalim ang iniisip nito. Ano kaya ang nagpapabalisa rito? Nilibang na lamang ni Debbie ang sarili sa pagtingin sa design ng mga plato para pigilin ang sarili na mag-isip ng kung ano-ano. Maya-maya ay walang kibo na dumulog na rin ang mama ni Lem sa hapagkainan. Ikinuwento agad nito sa asawa ang tungkol sa napanood nitong dokumentary tungkol sa buwan. Pagkatapos ay dumating ang isang kasambahay ng mga ito na marahil ay si Emily at inihain ang bulalo sa mesa. Hihigo pa lamang sana ng sabaw si Debbie nang biglang sumigaw si Tita Ann. Muntik na siyang mapaso sa labis na pagkagulat. Gaga ka ba talaga, Emily? Ano ba talaga ang laman niyang utak mong boba ka, ha? Sinabi ko na sa'yo na wag malamig na tubig ang ihahain mo kapag sobrang init ng sabaw. Nakakarupok niya ng ngipin. Asik nito sa kasambahay. Nanlilisik pa ang mga mata nito nang sabihin iyon. Natatakot na tumingin siya kay Lem pero nanatili lamang itong nakatutok sa pagkain nito na parang isinasara ang sarili sa mga nangyayari. Bakit ito ganoon ngayon? Nung unang dalhin siya nito noon, kaunting kibot lang ng mama nito ay sinasaway na agad nito. Pero bakit ngayon ay tila wala itong pakialam? Hindi pa ako tapos, Emily. Ang sabi ko sa'yo, magpatugtog ka ng classic music kapag kakain na kami. Hindi mo pa rin ginagawa. Dapat ba i-demonstrate ko pa sa'yo kung paano gawin yon? Asik uli ng ginang sa kasambahay. Nanatiling nakayuko lamang ang kasambahay. Humihikbi ito at tila malapit ng pumalahaw ng iyak. Mukhang hindi rin alintana ni Tita Ann na ine-eskandalo nito ang kasambahay sa harap niya. Pero mukhang wala rin itong pakialam sa presensya niya roon. Para tuloy siyang magkakasakit sa sitwasyon niya ng sandaling iyon. Maulit pa to, sesisantihin na kita. Pagkasabi niyo ng ginang sa kasambahay ay mabilis itong tumingin sa kanya. Napapiksi siya. Ayoko ng kamangmangan sa pamamahay ko. Sabi nito na tila siya ang pinatutungkulan. Nang mga sandaling iyon ay na-realize ni Debbie na wala na talaga siyang pag-asa na makuha ang loob ng mga magulang ni Lem. Kahit pa siguro magbukas siya ng usapan tungkol sa mga nabasa niyang libro, ay babarahin lang siya ng mga ito. Sa paningin ng mga ito, kahit ano ang gawin niya ay hindi pa rin siya nababagay sa anak ng mga ito. Pakiramdam ni Debbie ay hindi na siya makakakain. At ganoon nga ang nangyari. Nakabibingi ang katahimikan at malapit na rin siyang maiyak sa kinauupuan niya. Bakit ganoon ang nangyari? Bakit parang nag-iba si Lem? Ni hindi man lang siya nito inasistahan sa pagkain tulad noon. May nangyari ba na hindi niya alam? Sigurado siyang may mali. Natapos ang hapunan. And again, it was a disaster. Nakaupo si Debbie sa sulok ng dining table. Nag-aabang ng susunod na mangyayari. Pumanhik na ang papa ni Lem sa silid ng mga ito dahil kailangan daw nitong puspusang pag-aralan ang libro nito. Akmang may sasabihin sa kanya si Lem nang tawagin ito ni Tita Ann. May sasabihin ako sa iyo, iho. Doon tayo sa sala. Sabi nito kay Lem saka tumingin sa kanya. Ayos lang ba sa'yo na hintayin ang anak ko? Kakausapin ko lang siya sandali. Sige po, doon na lang po ako maghihintay sa may swimming pool. Sagot niya. Tila walang pakialam na tumango lamang sa kanya ang ginang. Tuloy ay hindi na siya nakapagpasalamat dito. Nagtungo na agad siya sa labas dahil pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga sa bahay na iyon. Nang marating ni Debbie ang swimming pool, ay wala sa sariling nakatingin lamang siya sa malinaw na tubig doon. Maya-maya ay hindi na siya mapakali. Mahigit 1 oras na siguro ang lumipas pero hindi pa rin siya pinupuntahan ni Lem. Tumunog ang cellphone niya. Naisip niya na baka si Lem ang nag-text kaya mabilis niyang hinugot ang cellphone sa bulsa ng pantalon niya. Nakaramdam siya ng pagkadismaya nang makita ang nanay niya ang nag-text.
Itinatanong nito kung pauwi na ba siya dahil sinusumpong ito ng rayuman nito. Nag-reply siya rito na pauwi na siya. Inisip niya na magpaalam na kay Lem at sabihing magko-commute na lamang siya. Total ay maaga pa. Isa pa, parang lalo lang siya madedepress kung ihahatid siya ni Lem na ganoon pa rin ang mood nito. Pabalik pa lamang si Debbie sa sala ay natanaw agad niya si Tita Ann na may kausap sa telepono. Nakatanaw ito sa bintana at panay ang hagik-hik. Sure, papupuntahin ko si Lem dyan bukas. Magiliw ang tinig na sabi nito sa kausap. Matagal na rin silang hindi nagkikita ng anak mo, amiga. Nanlamig ang mga kamay ni Debbie sa narinig na sinabing iyon ni Tita Ann. Agad na may pumasok na hinala sa isip niya. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya na maghanap na mapagtataguan at makinig sa usapan ng mga ito. Nagtago siya sa likuran ng isang estatwa ng isang batang anghel na may balak yatang umihi. Wala na siyang pakialam kung magmukha man siyang tanga sa ginagawa niya. Pinapanhi ko muna si Lem sa kwarto niya. Pinatawagan ko ang anak mo. Huminto ito at nakinig sa kausap. Iyon nga, kasi nga dinala niya rito yung girlfriend niya. Kaya kailangan doon pa niya sa kwarto tawagan ng anak mo. Pero wala lang yung babaeng yon, hindi siya problema. Nakakaramdam na nga yata eh. Paano? Kanina nga, habang nagdi-dinner kami, ay kung todo acting ako na sinisigawan ko yung maid ko. Kailangan yon para ma-intimidate ko siya, no? Para ma-realize agad niya na hindi siya bagay sa anak ko. Sabi nito at sinundan pa iyon ng nakalolokong tawa. Sa mga narinig na iyon ni Debbie, pakiramdam niya ay pinagsakloban siya ng langit at lupa. Lahat ng mga sinabing iyon ng ginang ay tila mapurol na patalim na humihiwa sa puso niya. Kung ganoon, ay palabas lamang ang pagsusungit nito kanina sa kasambahay ng mga ito. Ginawa lang pala nito iyon para matakot siya. Nakagat niya ang ibabang labi. Maya-maya ay narinig niyang tila nagbago ang tinig ni Tita Ann. Hindi api ang anak mo, amiga. Nagkataon lang na napatingin sa babaeng yun si Lem. Hindi babaliin ni Lem ang usapan ng mga pamilya natin na ikakasal siya kay May. In fact, pinagsabihan ko na siya. He told me that he was going to break up with that girl soon. Tila gusto nang ibalibag ni Debbie ang katabing estatwa sa nalamang iyon. She was so hurt. Hihiwalayan siya ni Lem? Iyon ba ang dahilan kaya nag-iba na ang pakikitungo nito sa kanya? Para may handa siya sa gagawin nito? Kung ipinagkasundo na pala ito sa kung sino mang May na iyon, bakit hindi na lang nito iyon sinabi agad sa kanya? Kaya hindi niya iyon sinabi sa'yo ay dahil hindi nga siya seryoso sa relasyon ninyo. Narinig mo, di ba? Balak ka rin niyang hiwalayan. Sabi ng kontrabidang bahagi ng isip niya. Hindi totoo yan. Mahal niya ako. Hindi totoo ang mga sinabi ng mama niya. Pero sa naisip na iyon ay mabilis din niyang naalala na hindi pa pala sinasabi sa kanya ni Lem na mahal siya nito. That dumb girl can dream on all her life but she's never going to be part of our family. Naputol ang pag-iisip niya nang marinig ang sinabing iyon ni Tita Ann. Feeling ko nga, oportunista lang talaga ang babaeng yun. Gusto lang siguro ng pera. Hindi magugustuhan ng anak ko ang mga ganoong babae, kaya huwag ka nang mag-alala. I'm sure he would soon realize that May is the right girl for him. And that girl? She's just a pretty face. Just a pathetic pretty face. Noon tuluyang gumuho ang mundo ni Debbie. Bagsak ang mga balikat na humakbang siya palayo dahil hindi na niya kakayanin kung may maririnig pa siyang masama laban sa kanya. Palabas na siya ng bahay ng mga ito nang maalala niya si Lem. Nasaan na nga ba si Lem? Napayuko siya. Nagkulong nga pala ito sa kwarto nito para tawagan si May. Ano kaya ang pinag-uusapan ng mga ito? Pinigilan niya ang sariling mag-isip pa dahil lalo lamang bumabaon sa puso niya ang sakit na nararamdaman.
Balak din ba siyang paghintayin ni Lem ng matagal habang masayang kausap nito si May? Kung masisikmurang gawin iyon ni Lem sa kanya, siguro nga ay hindi talaga siya nito mahal. Ginawa lang siya nitong pampalipas oras. Masakit isipin, pero mukhang iyon lang talaga ang role niya sa buhay ni Lem. 5 years later. My business is over. Paghihumutok ni Debbie sa mga kaibigang sina Barbie at Faye. Pinapunta niya ang mga ito sa pastry shop niya. Hindi biro ang ginawa niyang pagtitiis at pag-iipon, maipatayo lamang niya ang shop na iyon. Halos patay na nga niya ang sarili sa pagtatrabaho sa pinanggalingan niyang sikat na bake shop. Mabuti na lamang daw ay pleasing ang personality niya, kaya madali siyang natanggap sa bake shop na iyon. Kahit ang tita niya na nagpaaral sa kanya ay naging proud sa kanya nang makapasok siya sa bake shop na iyon. But she wasn't satisfied with just working in a shop. She wanted her own. Hindi man niya mabigyan ng luho ang sarili ay ayos lang sa kanya, makaipon lang agad siya ng kapital para sa naisip niyang negosyo. Ang akala ni Debbie, kapag nakaipon na siya ng sapat na pera at naipatayo na ang shop na pangarap niya, ay magiging maayos na ang lahat. Pero nagkamali siya. Siguro dahil hindi sikat at bago pa lang ang shop niya, ay wala siyang laban sa mga established na bake shop. Maliit lang ang kinikita ng shop niya at iyon ang ikinade-depress niya ngayon. Gumawa ka kaya ng mga gimmick, yung hindi pa naiisip ni Goldilocks? Suhestyon ni Barbie. Like what? Tanong niya rito. Like phallic-shaped bread or something? Casual na sagot sa kanya ni Barbie. Tiningnan ito ng masama ni Faye. Pinairal mo uli ang kawirduhan mo. Baliwalang sabi niya rito. I'm serious. Sigurado maku-curious ang mga tao kung ano ang lasa ng phallic-shaped bread. What about hiring a mascot? Nakangiwing sabad ni Faye. Alam niyang gusto lang nitong patigilin si Barbie sa kung ano pa ang sasabihin nito. Mascot na namimigay ng flyers about the shop. Mascot? Ano to? Daycare center? I insist on the phallic-shaped bread. Giit sa kanya ni Barbie. Wag! Pagkontra uli rito ni Faye. Alam mo bang may special symbolism ang tinapay sa Biblia? Itinaas niya ang dalawang kamay para awatin ang mga kaibigan bago pa tuluyang magkasagutan ang mga ito. Guys, huwag kayong mag-away. Noted lahat ng suggestions ninyo. A mascot would be a safe choice and Barbie's suggestion might arouse interest. I'm going to work on it. Napansin niyang gusto pa ring magbigay ng mga ito ng suhestyon, kaya kaysa magkaroon pa ng pagtatalo ay iniba na lamang niya ang topic. Kumusta ang mga love life ninyo? Tanong na lamang niya sa mga ito. Sabay siyang inismira ng mga ito. Iyon kasi ang topic na sigurado siyang hindi magpa-participate ang mga ito. Hindi niya alam kung may napusuan na bang lalaki ang mga ito dahil siya lang ang madalas mag-share ng tungkol sa love life niya noon. Sa naisip na iyon, sandali siyang binalot ng kahungkagan. Tulad kasi noon, ay iisang lalaki pa rin ang itinitibok ng puso niya. Si Lem. Mula noon hanggang ngayon ay ito pa rin ang lalaking gumugulo sa isip niya. Hindi tulad ng inasahan ni Debbie, ay hindi naging madrama ang paghihiwalay nila ni Lem noon. Pilit lamang niya itong iniwasan ng mga sumunod na araw hanggang sa magtagpo uli ang mga landas nila. Tinanong lamang nito kung alam na niya ang tungkol kay May. Nang tumango siya ay tinanong uli siya nito kung gusto pa ba niyang ituloy ang relasyon nila. Umiling siya. Gaano man niya ito kamahal ay kailangan na niya itong pakawalan. Mahal niya si Lem at ayaw na niya itong pahirapan pa. Isa pa, iyon din talaga ang magiging katapusan ng relasyon nila kahit ano pa ang gawin niya. Nang maghiwalay sila ni Lem ay ibinuhos na lamang niya ang lahat ng atensyon at oras niya sa pag-aaral hanggang sa makapagtapos siya at makapagtrabaho. Marami ring nagpapalipad hangin sa kanya. Pero dahil na rin sa mga pangarap niya sa buhay,
kaya hindi siya nag-entertain ng kahit isa sa mga iyon. Lahat ng sinabi ng matapobreng ina ni Lem ay naging eye-opener para sa kanya. Hindi dapat siya pumayag na tapak-tapakan lamang siya nito. Ilalagay sa isang sulok na parang basahan. Kaya nagsikap talaga siya para mapatunayan nila, hindi lamang sa ibang tao kundi pati na rin sa sarili na hindi totoo ang lahat ng sinabi ng mama ni Lem. She wasn't just a pretty face, and she knew she was more than that. Bakit palaging tungkol sa love life namin ang tinatanong mo? Tanong sa kanya ni Barbie na pumutol sa pag-iisip niya tungkol sa nakaraan. Kasi hindi kayo nag-share, sagot niya rito. Love does not boast, sabad ni Faye. Share lang, hindi boast. First letter pa lang magkaiba na ang dalawang salitang yon. Depensa niya. Sa dalawa niyang kaibigan, may pakiramdam siya na si Faye ang may kinakaharap na sitwasyon tungkol sa pag-ibig. Nakikita niya iyon sa mga kilos nito. I don't need love. Pagbibida ng patuloy pa rin sa pagiging cynic na si Barbie. Napanood mo ba yung Glee kagabi? Sabi ron, when you're different, when you're special, you have to get used to being alone. Biglang nakaramdam ng awa si Debbie kay Barbie. Kung tutuusin, ito ang pinaka-successful sa kanilang tatlo. Pero may pakiramdam siya na ito rin ang pinakamalungkot sa kanila. Patunay niyon ay ang plano pa rin itong pagpapakasal sa sarili. Mas gusto nitong mag-isa na lamang sa buhay. Pakiramdam din niya ay takot lang itong magmahal kaya nito sinasabi iyon. Maya-maya lamang ay nagpaalam na rin sa kanya ang mga kaibigan. Pagkaalis ng mga ito ay bumalik na siya sa kusina dahil nakaramdam uli siya ng kalungkutan. Nagmasa na lamang siya ng harina para maibaling ang atensyon at wag masyadong damdamin ang kalungkutang lumukob sa sistema niya. Hanggang sa hindi na niya namalaya ng oras at patuloy pa rin siya sa pagtatrabaho sa kusina. Wala pa siyang balak huminto kung hindi pa sumilip sa kusina ang kahera niya. Ate, may nagpapatawag sa'yo. Tawag pansin nito sa kanya. Kumunot ang noo niya. Sino raw? Hindi po niya sinabi kung anong pangalan niya ate, pero mukhang tungkol sa negosyo ang sadya niya. Sagot nito. Ayaw man sana niyang magpaistorbo, ay wala nang magagawa si Debbie kundi labasin ang bisita niya. Inutusan niya ang kahera na paupuin muna ang bisita at maghuhugas muna siya ng kamay. Pagkalabas ni Debbie ng kusina ay natanaw agad niya kung sino ang bisita niya. Isang sopistikadang babae. Tuwid na tuwid ang likod nito sa pagkakaupo. Napaka-formal din ang suot nito at tila banat na banat ang buhok nito sa pagkakapusod niyon. Sobrang seryoso rin ang ekspresyon ng mukha nito. Naiilang tuloy siyang lapitan ito. Pagkatapos niyang pagmasdan ng hitsura ng babae, ay dahan-dahan siyang lumapit dito. Ipinapatawag po ninyo ako ma'am? Tungkol po saan? Tumayo ang babae. Pwede bang ikaw ang gumawa ng cake sa kasal ko? Walang emosyong tanong nito sa kanya. Literal na nalaglag ang mga panga ni Debbie sa narinig niyang sinabi ng babae. Po? Seryoso ba to? Inirefer ka lang sa akin ng isang kakilala ko. Masarap daw ang mga cake na gawa mo. So, pwede bang i-hire ang services mo para sa reception ng kasal ko? Sa tono ng pananalita ng babae ay parang hindi tungkol sa kasal ang sinasabi nito. Para kasi itong nagpe-present ng isang business proposal. Opo, kung yun po ang desisyon ninyo. Matamis ang ngiting sabi niya rito. Tumango ito. Good. By the way, I may bisko. Maya-maya lang ay darating dito yung kasama ko. Siya ang makikipag-usap sa'yo dahil may hahabulin pa akong meeting. Okay, that will be fine, Miss B. Naputol ang sasabihin pa sana niya kay May nang tumunog ang wind chime ng kanyang shop. Automatikong nakangiting lumingon siya sa pinto.
Ngunit mabilis na nabura ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi nang makilala niya kung sino ang bagong dating. She could never forget his handsome face. The man who just entered the shop. The man whose handsome face was illuminated by the gold-colored light was no other than Lem Villamor. Nanunuot ang tinging ipinupukol nito sa kanya habang papalapit ito sa kanila ni May. Malakas na kumabog ang dibdib niya at tila gusto niyang tumakbo palayo rito at magtago na lamang sa kanyang kusina. He's here. Bumalik ang atensyon ni Debbie kay May dahil sa sinabi nitong iyon. I'd better leave. Thank you for entertaining me. Bitbit ang attache case ay sinalubong nito si Lem at hinalikan sa pisngi ang lalaki. Mabilis niyang iniiwas ang tingin sa mga ito dahil pakiramdam niya ay tinatadtad ang puso niya sa nakita. Talk to her about the cake, sweetheart. Late na talaga ako para sa meeting ko. Sure, sige, mag-iingat ka. Narinig niyang sabi rito ni Lem. I will, sagot ni May. Pilit pa ring iniiwas ni Debbie ang tingin sa mga ito dahil tila binaril ang puso niya sa narinig na pagtawag ni May ng sweetheart kay Lem. Ngayon ay alam na niya kung sino ang May Bisco na iyon. Iyon pala ang babaeng naging dahilan ng pagkawasak ng puso niya noon. Ang babaeng nakatakdang pakasalan ng lalaking pinakamamahal niya. Sa isiping iyon ay napilitan siyang umupo dahil biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Tumunog uli ang wind chime, tanda na lumabas na ng shop niya si May. Bumilis ang tibok ng puso niya sa isiping sila na lamang ni Lem ang naroon. Nang may humila sa upo ang katapat niya ay para na siyang hihimatayin sa tindi ng kaba na nararamdaman. Naamoy niya ang panlalaking pabango ni Lem at nagbigay iyon ng kakaibang init sa sikmura niya. Hello? Bati nito sa kanya sa malamig na boses. Iyong tipong kapag narinig ng sino man ay maninigas ang likod nito at magbubuhol ang dila nito. Hello? Pag-ulit nito nang hindi siya sumagot dito. God, she just couldn't say hello back. Bakit kasi nasa harap niya ngayon si Lem? Hindi ba ito naiilang? Dahil kasi sa sobrang pagkailang niya rito, ay gusto na niyang ipagtulakan ito palabas ng shop niya. Pero ang isiping mahahawakan niya ito ay nagbibigay agad ng kilabot sa sistema niya. Napipika na ba, Debbie? Pati ang pagbanggit nito sa pangalan niya ay naghatid din ng kakaibang sensasyon sa sistema. Umiling siya. Anong ginagawa mo rito? Nagkanda utal-utal na tanong niya rito. Why are you stuttering, baby? Don't you wanna see me? Umalis ka na. Nagpapaalis ka ng kliyente mo? That's bad for business. I don't care. You can't make me go away now. I need you. He whispered. Tiningnan niya ito ng masama. Pero tila hindi man lang ito naapektuhan niyon at maluwang nangumiti pa ito sa kanya. She was hypnotized as she looked into his expressive eyes which haunted her. I need your services, babe. Please don't call me babe. Putol niya sa sasabihin nito. Natigilan ito. And why is that? Hindi magandang pakinggan. Kaaalis lang ng robot mong fiancé kaya wala kang karapatang tawagin ako ng ganyan. Impakto ka. Babe, babe, babe. Nang iinis na pag-ulit nito. Pagkatapos ay ngumisi ito sa kanya. Okay hindi ba yun ang tawagan natin dati? That's it. Please leave now. Akmang tatayo na siya nang hawakan nito ang isang braso niya. Mabilis na gumapang ang kakaibang init na nagmumula sa kamay ni Lem papunta sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong iyon, ay seryoso na ang mukha nito. I need a cake for May's wedding. Sa iba na lang kayo umorder, marami pang bake shop dito. Ikaw ang gusto ko. Seryosong sabi nito na naghatid ng kilabot sa sistema niya.
Huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano, Debbie. It's so obvious na ikakasal na ang siraulong lalaking yan. Hindi ako mahilig sa matamis, Debbie. Ang mga gawa mong cookies lang noon ang kinakain ko. Kaya ikaw ang gusto kong gumawa ng cake sa kasal. Naiintindihan mo ba ako? Bitiwan mo ko. Pilit niyang binawi ang braso niyang hawak pa rin ito, pero hindi pa rin ito iyon binibitawan. Naiintindihan mo ba ako? Malumanay na pag-ulit nito sa tanong nito kanina. Hindi ko naiintindihan. Mahina ang ulo ko. Bulyaw niya rito. Don't be sarcastic. Binitiwan na nito ang braso niya. Sumandal ito sa upuan at pinasadahan siya ng tingin. Base sa iniaakto mo ngayon, parang hindi ka pa rin nakaka-move on sa lahat ng nangyari noon. Napasinghap siya. Marahil nga ay tama ito sa sinabing iyon, pero hindi siya makapapayag na isampal nito sa mukha niya ang katotohanan iyon. Pinatatag niya ang sarili at ninitian ito. Baliw ka na ba? 5 taon na ang nakalipas. Limot ko na yon. Masaya na ang buhay ko ngayon. Pilit niyang pinasigla ang tinig. Isa pa, sandaling panahon lang ang relasyon natin noon. Wala pa yatang 1 buwan ay okay na uli ako eh. Nakalimutan na agad kita. Dumilim ang mukha na nakatitig lamang si Lem sa kanya. Mariinding nakatikom ang bibig nito at nagtatagis ang mga bagang nito. Pagkatapos ay iniiwas nito ang tingin nito sa kanya. Then bake the cake. Wala ka na palang dahilan para tanggihan ang trabahong to. Bakit hindi mo to gawin? Bumalik ang tingin nito sa kanya at numisi. Unless ay nagsisinungaling ka lang at hindi ka pa talaga nakaka-move on. Kapag ipinilit mo pa yan, iisipin ko na ikaw ang hindi pa nakakapag-move on. Ganti niya rito. Nawala ang ngisi sa mga labi nito. Bumuntong hininga ito. No, I've moved on. So I guess, wala ka na talagang rason para tanggihan ako. You're going to bake the wedding cake. Magbabayad ako kahit magkano. Isipin mo rin na malaking opportunity iyon para ma-market mo ang shop mo. Tama ito. Malaking opportunity nga ang event na iyon para maipakilala niya ang shop niya sa mga prospective client niya. Pero kaya ba niyang magtrabaho ng maayos sa kasal ni Lem? Habang nagsusubuan ito at ang babaeng robot ng cake na gawa niya, magagawa ba niyang makisaya sa mga ito? Kapag hiniling ng mga bisita na halikan ng mga ito ang isa't isa, magagawa ba niyang manood ng hindi nasasaktan, hindi nanlalambot at hindi nang hihina? Pero kapag hindi niya tinanggap ang trabahong iyon, iisipin nito na siya pa rin iyong babaeng loser at beauty with no brains na pumayag magpaalila sa basketball team kasama lang ito. She couldn't let that happen. I guess that's a pretty good deal. Sa wakas ay sabi niya. But I expect that May would be the one to talk with me about the details. Usually kasi ay ang bride mismo ang umaayos ng kasal niya. It's her big day. I'd prefer to discuss this with her. Hindi niya alam kung nahaluan ba ng bitterness ang tinig niya habang sinasabi ang mga yon. You don't know her, Deb. Umiiling na sabi nito. Pero maya-maya ay napangiti ito. Siguro ay naalala nito si May. Mukhang masaya ito sa piling ng babaeng robot at aminado siyang masakit pa rin iyon sa damdamin niya. Tinanong nga niya ako kung pwedeng sandali lang ang wedding ceremony dahil aayusin pa niya ang manuscript niya para sa isang science fiction book na isinusulat niya. Wow. Well, maybe she'll have ideas like a cake na mukhang robot. Stop it, Debbie. Stop it right there. I'm sure she doesn't have any. Hindi siya interesado sa pagpaplano ng kasal. Bumuntong hininga ito. Kaya pupunta uli ako rito bukas. Ako ang makakausap mo. Napamaang siya. Kahit labis ang pagpoprotestang nararamdaman niya, ay hindi rin siya makatutol sa sinabi nito. Maya-maya ay tumayo na ito at nagpaalam. It was nice to see you again, Debbie. Don't worry,
I'm not a demanding client. Isinabit nito sa balikat ang brown jacket na bit-bit pala nito. He really looked handsome. See you tomorrow, 9 a.m. Bukas na kayo nun, right? Wala sa loob na tumango siya rito. He flashed a smile. Walang kakaiba sa ngiti nitong iyon, pero ramdam niya ang pagpiksi ng puso niya. I'm going. Iyon lang at nagmamadali na itong lumabas ng shop niya. Tumunog ang wind chime at hindi na yata iyon huminto. Tuloy-tuloy na iyon sa pagtunog sa isip niya. Pero mahina lang iyon, kasalungat ng malakas na pagkabog ng dibdib niya. Great! I'm going to bake my greatest love's wedding cake. Fantastic! Ma'am Debbie, dumating na po si Mr. Villamor. Mula sa binebake na cake ay napatingala si Debbie at nakita niya ang kinikilig na mukha ng kahera niya. Napabuntong hininga siya. The guy was early. Wala pa kasing 9:00. At kung pagbabasehan ang kinikilig na mukha ng kahera niya, mukhang gwapo uli itong tingnan ngayong umaga. Umugot siya ng malalim na hininga. At nang ibalik niya ang tingin sa ginagawa niya, ay noon lamang niya nakita na nanginginig na pala ang mga kamay niya. Ma'am? Nagtatakang tanong ng kanyang kahera. Sige, papuntahin mo na siya rito sa kitchen. Iyon lang at lumabas na uli ng kusina ang kahera niya. Naiwan siyang nakatungo pa rin sa kanyang ginagawa. Kung pwede nga lang na mag-blindfold siya para hindi siya masilaw at humanga sa lalaking papasok ngayon sa kusina niya, ay talagang gagawin niya. Napalunok si Debbie nang maamoy niya ang pamilyar na pabango ni Lem. Good morning, he said in husky voice. Morning, she muttered. Umupo ka muna riyan, ilalagay ko lang to sa oven. Maliit lang ang kitchen niya at puno pa iyon ng mga supplies. Narinig ni Debbie ang paghila ni Lem ng monoblock chair. Nang lingunin niya ito, nakita niyang pumwesto ito sa tapat ng baking table niya. He wore a jogging outfit that displayed his superb, delectable body. Wala yata itong maisip gawin kaya pinagtripan din itong isuot ang hairnet na nakapatong sa mesa. Pero kahit ano yata ang isuot nito ay lalo lamang itong magmumukhang cute. He grinned at her. Bagay ba sa akin tong hairnet? Tumaas baba ang mga kilay na tanong nito. Baliwalang tumango lamang siya rito. Saka pinihit ang oven. Para kang baklang siraulo. He chuckled. Wow! Thanks for the compliment. She just shrugged. Binuksan niya ang refrigerator at kinuha mula roon ang mga ginawa niyang mga cake sample. Hindi siya makatulog kagabi sa kakaisip dito, kaya nagdesisyon siyang mag-bake na lamang ng mga cake sample na pwedeng mapagpilian ni Lem. Inilapag niya ang mga iyon sa mesa. Nagtatakang tiningnan nito ang mga iyon. What's that? Cake samples. Tikman mo lahat. Pagkatapos ay piliin mo kung ano ang magugustuhan ni May. Hindi nakatinging sabi niya rito. What's this? Itinuro nito ang cake na puting-puti ang kulay. That's grasshopper cake. Gawa yan sa tipaklong? Nanlalaki ang mga matang bulalas nito. Pinaikot niya ang mga mata. Hindi, yun lang ang pangalan niyan. Huwag ka na nga makialam, tikman mo na lang. Kumuha ito ng kutsara at pumiraso sa cake. Pagkasubo nito niyon ay umungol ito habang nakapikit. Parang gusto niyang ipasok ito sa oven sa ginawa nitong iyon. His moans were sexy, husky, and freakingly inviting. The way he contorted his face, as if he was in deep ecstasy just because he tasted her cake. The innocent part of her mind thought he looked so gorgeous, and the daring, naughty part of her wondered if he would be that delighted when she tried to kiss his neck, his shoulder blades. Okay, hold it right there, Debbie. Wedding cake niyang ipinunta niya rito. Do you get that? Ibinaba nito ang kutsara at tumingin sa kanya. Nagniningning ang mga mata nito na tila humahanga. Wow! Matamis!
Sa sinabi nitong iyon ay parang gusto na lang niya itong ipasok sa oven dahil sa inis. Yun lang? Matamis? Nakataas ang isang kilay na tanong niya rito. You know I don't like sweets. Depensa nito. Bakit kasi ikaw ang nandito? Bakit hindi si May? Hindi nito pinansin ang sinabi niya. Sa halip ay itinuro lamang nito ang mocha cake. Ito, ano to? Shit cake, she said between gritted teeth. Ngumuwi ito. I don't like it. Pagkatapos ay itinuro naman nito ang chocolate cake na nilagyan niya ng yama tart sa ibabaw. And this is chocolate cake, I assume? Taste it. Tinikman nga nito ang chocolate cake at umungol uli. Alam niyang sinasadya na iyon ni Lem pero hindi niya mapigilang humanga sa paraan ng pag-ungol nito. Wow, matamis, sabi uli nito. Inirapan niya ito, saka na maywang sa harap nito. Mabuti na lamang ay binwisit siya nito. Kahit paano ay nabawasan ang pagkataranta niya dahil sa presensya nito. Nakapili ka na ba? Umarte itong tila nag-iisip. I really don't know. Wala na ba kayong ibang cake? Wala na. Pagsisinungaling niya. Gusto kasi niya na umalis na lang ito. How about your cookies? Tila nagbago ang tinig na tanong nito. Nostalgic ang dating niyon sa kanya. I've missed your cookies. I won't bother giving you cookies. Para lang sabihin mong matamis ang mga yon. Wala na akong may pe-present na sample cake sa'yo. Kung hindi ka masaya sa mga cake na nandyan sa harap mo, humanap ka na ng ibang bake shop. Hindi nito pinansin ang paglilitanya niya. May mga ideya ako tungkol sa cake. How about cheese? Kung may ideya ka pala, sana ikaw na lang ang nag-bake. Umaliwalas ang mukha nito. That's an idea. May oven ka ba sa bahay? Kapag kuwan ay tanong nito. Naningkit ang mga mata niya. Bakit mo tinatanong? I want to bake for you, para maiba naman. Okay lang ba? Hindi. Kung wala kang nagustuhan, please leave. Ako mang iiwan niya ito sa kusina nang biglang hilahin nito ang braso niya. Hindi niya iyon inaasahan kaya nawalan siya ng panimbang at napaupo sa kandungan nito. The moment she landed on his comfortable body, electricity surged deep within her. Tila naging maligamgam ang dugong dumadaloy sa katawan niya sa init na nararamdaman niya. Napatitig siya sa mga mata ni Lem, dahilan para lalo siyang manghina. She was captivated by his eyes. Kapag tinititigan siya niyon, para siyang barkong walang direksyon. Lost but functioning. Iba rin ang epekto sa kanya ng mainit na katawan nito. Tila siya isang lobo na nabitiwan, lumilipad at hindi makababa. Na-realize din ni Debbie na sobrang namiss niya si Lem. Gusto sana niyang bawiin ang lahat ng oras na nangulila siya rito. Gusto niyang manatili lamang sila sa ganoong posisyon. Gusto niyang makulong sa mga bisig nito ng matagal. But the thing was, umuukil-kil sa isip niya kung bakit naroon si Lem sa shop niya. Ikakasal na ito. Alam niyang mali kung pakikiusapan niya ito na yakapin siya ng mahigpit at wag muna siyang pakawalan. Hindi niya gustong maging komplikado ang simpleng buhay niya. Leave. Mahinang sabi niya rito. Inihanda niya ang sarili sa paglayo rito, ngunit agad din niyang naramdaman ang paghapit nito sa katawan niya palapit sa katawan nito. Mahigpit siyang niyakap nito. Pero bago iyon ay may naaninag siyang pangungulila sa mga mata nito. Sa higpit ng pagkakayakap nito sa kanya, ay tila ayaw na siyang pakawalan nito. Pero hindi dapat nangyayari iyon. Pilit niyang hinablot ang hairnet na suot nito at itinaklob iyon sa mukha nito. Pagkatapos niyon ay inipon niya ang lahat ng natitira niyang lakas para makalayo rito. Malakas na tumawa si Lem na parang walang tensyon na namagitan sa kanila. O baka siya lang ang nagbigay ng mali siya sa nangyari at para dito ay baliwala lang iyon. Pinatatag niya ang boses. Umalis ka na sabi rito. Isang ulit ko pa,
masasaktan ka na talaga sa akin. Pagbabanta niya. He just laughed. Idinutdot nito ang daliri sa icing ng chocolate cake at saka ito dahan-dahang lumapit sa kanya. Nanatili siya sa kinatatayuan niya para ipakita rito na hindi siya nai-intimidate dito. Huminto ito sa harap niya at ipinahid ang icing sa ilong niya. Tinampal niya ang kamay nito na ikinatawa lamang nito. Pagkatapos niyon ay isinubo nito sa bibig ang daliri at tinikman ang natirang icing doon. Then he smiled naughtily. Babalik ako bukas. Magdadala ako ng recipe ng cake at tutulungan mo ko na i-bake yon. Hindi siya nakapagsalita. Gusto niyang tumutol pero hindi niya magawa. See you tomorrow, Debbie. Same time. Tumaas ang isang sulok ng mga labi nito. Dumukwang ito palapit sa kanya at itinapat ang bibig nito sa tainga niya saka bumulong. You're so beautiful when you blush. Pagkatapos niyon ay iniwan na siya nito. Napapikit siya at napahawak sa kumakabog na dibdib niya. He's obviously seducing me for some reason. He's a jerk. Ikakasal na siya kaya hindi ko hahayaan ang sarili kong maakit sa kanya. Hindi na ako ang tangang college student na nakilala niya noon. Pagkagising ni Debbie kinabukasan, ay agad niyang tinawagan ang kahera niya na wag nang magbukas ng shop ng araw na iyon. Nagdahilan siya rito na masama ang pakiramdam niya kahit ang totoo ay iniiwasan lang niya si Lem. Isang araw na walang kita, pero isang araw din iyon na payapa ang isip niya. Mag-isa lamang si Debbie sa apartment niya. Ibinenta na nila ng nanay niya ang dati nilang bahay at nagdesisyon ito na sa Sambales na lamang manirahan kasama ang iba niyang mga tita nang makarecover ito sa sakit na diabetes. Mas magiging lubos ang paggaling nito dahil sariwa ang hangin at mga pagkain doon. It really worked to her advantage now. She could watch TV and munch on potato chips like a deprived pig and no one would raise an eyebrow at her. Ngayon nga ay nakasalampak si Debbie sa sahig, kumakain ng sitseria at nanonood ng DVD copy ng Glee. Ang sabi ni Barbie, makaka-relate daw siya sa Glee dahil tungkol iyon sa mga outcast student ng paaralan. At tama ito, na-e-enjoy nga niya ang panonood niyon nang tumunog ang doorbell ng apartment niya. Tinatamad na binitiwan niya ang hawak na sitseria, saka tumayo at lumapit sa pinto. Sino yan? She swung the door open and saw Lem's sunny grinning face. Nabigla siya. Isasara na sana niya ang pinto pero mabilis siya nitong napigilan gamit lamang ang isang kamay. Good morning! Nakangiting bati nito. Now that I saw you, I don't think it's a good morning anymore. Sarkastikong sagot niya. Hindi nito pinansin ang sinabi niya. May kasunduan na tayo, di ba? Tuturuan mo akong mag-bake. Hindi ako umuo sa'yo. Saka masama ang pakiramdam ko. Sabi niyang pinatamlay pa ang tinig. Really? Nakakunot ang noong sabi nito na parang bigla itong nag-alala sa kanya. Then I have another reason to stay. No, wala ka nang magagawa. Nakaschedule na akong mamatay mamayang tanghali kaya umalis ka na. Ngumisi ito. Dito lang ako. Iiyak ako na parang tanga kapag namatay ka na mamayang tanghali. Sabi nito na sinakyan ang kagagahan niya. Sumilip ito sa loob ng apartment niya. Maayos itong apartment mo ha, malinis. Tumingin ito sa kanya. Pasok na ako ha. Akmang magsasalita siya nang takpan nito ang bibig niya at walang pahintulot na pumasok na ito sa bahay niya. Nang tuluyan nang makapasok si Lem sa bahay niya, ay inalis na nito ang kamay sa bibig niya. Inilibot nito ang tingin sa apartment niya. Paano mo nalaman ang address ko? Tanong niya. Nakasulat sa pader. Yung seryoso. Nagsiguro talaga ako. Naisip ko kasi na baka takasan mo ko. Kaya ang ginawa ko, nakipag-textmate ako sa kahera mo. By the way, Jejemon pala siya. Pagkatapos, hiningi ko sa kanya ang address ng bahay at number mo. Dahil pogi, grabe. Dati hindi ka ganyan kayabang.
Pumalatak siya. Kung kailan ka tumanda, saka ka nag-isip bata. Tinitigan siya nito na para isa siyang guinea pig at scientist ito. Totoong gusto niyang iwasan ito, pero naging komportable agad siya ngayon sa presensya nito dahil sa pang-iinis nito. Alam niyang panganib ang ibig sabihin niyon, pero wala na siyang magagawa dahil mukhang desidido ito na siya ang gumawa sa wedding cake nito. Huwag kang tumitig sa akin ng ganyan, baka mausog mo ko. Pumunta ka na sa kusina, simulan na nating i-bake yung recipe mo para makaalis ka na agad. Hindi ito nagsalita. Tila hinihintay nito kung may iba pa siyang sasabihin dahil parang may hinahanap, hinahagilap o inaapuhap ito na sa kanya lang nito makikita. Pumunta ka na sa kusina. Muling utos niya rito. I don't know where it is. Kapag may nakita kang bintana, tumalon ka ron at makikita mo ang kusina. He grinned. Time has given you a biting sense of humor. Hanapin mo na ang kusina. Nagkibit balikat ito, saka tumalima. Hindi ba nito nararamdaman na nahihirapan na siya sa presensya nito? Na hindi porke sinabi niya rito na nakamove on na siya ay pwede na itong pumarada uli sa buhay niya? Palibhasa kasi ay ikakasal na ito kaya insensitive na ito sa nararamdaman niya. Wala na itong pakialam kung mailang man siya rito. Nakakainis. Your kitchen is nice. Narinig niyang sabi nito. Aren't you coming? Sandali lang. Sagot niya, saka sumunod na rito. Who's this? May talim sa tonong tanong nito. Nang makarating siya sa kusina, ay nakita niya kung sino ang tinutukoy nito. Sa lubong ang mga kilay nito habang nakatingin sa poster ni Yoonbin na nakadikit sa pader sa kusina niya. Si Yoonbin ang leading man sa Korean nobela na My Name is Kim Samsun. Katulad niya ng propesyon si Kim Samsun at tulad nito ay nagka-crush din siya sa Korean actor. Iyon ang dahilan kaya naglagay siya ng poster ni Yoonbin sa kusina niya. That's my boyfriend. Nakangiting sagot niya rito. Really? Eksaheradong ngumiwi ito. He's ugly. She gasped. Ugly ka dyan. Never mind, come on, let's start. Mula sa bulsa ng suot na pantalon, ay inilabas nito ang 3 papel. Inihagis nito iyon sa mesa. Kinuha niya iyon at binasa. 3 recipe ng cake iyon. Nang analisahin niya iyon, nalito siya dahil komplikadong recipe ang mga iyon. Bakit 3? 3 cake ang isuserve sa kasal? Tanong ni Debbie. Isa lang, pero ibebake natin lahat yan. Tapos titikman ko, saka ako pipili ng gusto ko. She rolled her eyes. Pwede bang pumili ka na ngayon pa lang? Naisip kasi niya na kung ibebake niya ang 3 recipe na dala nito, baka hindi agad sila matapos. Baka bumalik pa ito bukas at sa isang araw. Hindi na talaga niya kakayanin ang presensya nito kapag nagkataon. Tila hindi narinig ni Lem ang pag-angal niya. Let's start baking, Debbie. What's the first step? Bumuntong hininga siya. Mukhang hindi na talaga niya ito maiiwasan pa. Whisk the eggs. Okay. Funny thing about first steps. Kung tungkol sa paglimot sa iyo ang pag-uusapan, para akong sanggol na hindi marunong humakbang. Inabot sina Debbie at Lem ng ilang oras bago natapos ang isa sa mga recipe na dala ni Lem. May ngiti sa mga labi ni Lem habang nakatingin ito sa cake. Masaya raw ito dahil iyon daw ang unang cake na tinulungan siya nito sa paggawa. Kapangalan pa nito ang recipe na yon, Lem Velvet. Hindi tuloy niya napigilang ngumiti habang nakatingin dito. Para kang tanga, pang-iinis niya rito. Bahagyang tumaas ang isang kilay nito. And why is that? Ngiti-ngiti ka dyan. Because I baked this. Iminuwestra nito ang cake. Umangal siya. Akong nag-bake niyan. Nag-abot ka lang ng mga ingredients. That's the point. Tinitigan siya nito. I'm happy because you baked this with me. Nawala ang ngiti sa mga labi niya.
Iniiwas niya ang tingin dito dahil nahihipnotismo uli siya sa mga mata nito. Tumikhim siya bago nagsalita. Kainin na natin yan. Okay. Kumuha si Debbie ng 2 platito at 2 kutsara sa lalagyan. Pagkatapos ay si Lem na mismo ang naglagay ng cake sa mga platito nila. Ilang sandali pa ay sabay na nila iyong nilalantakan. She heard him gasp and then groan a little. Hayon uli ang tila ng aakit na mga ungol nito. Masaya ka na siguro sa cake na to. Nagkandautal na sabi niya. Hindi na siguro natin kailangang mag-bake pa. It's sweet. Hayon uli ang nakakainis na komento nito. At ang mahirap pa ay wala yata itong balak i-elaborate pa iyon. And I really don't like that. What? Nalilitong tanong niya rito. Nag-angat siya ng tingin dito at nakita niyang nakakunot ang noong nakaturo ang isang daliri nito sa poster ni Yunbin. Hindi ka inaano niyan. I don't trust him. Tiningnan niya ito na parang ito na ang pinaka-absurd na tao sa mundo. Ngumisi lamang ito na parang hindi alintana iyon. Bukas, ibebake natin yung pangalawang cake. At sana, tanggalin mo niyang poster ng pangit na yan. Tiningnan uli nito ng masama ang poster na walang malay. Parang sobra na yata yan ah. Angal niya rito. Saka, hindi ka pa ba kontento sa cake na to at mambibwisit ka uli bukas? Natigil ang paglilitanya niya nang iumang nito sa kanya ang tinidor na may malaking slice ng cake. Napatingin siya sa cake. Tila mas nagmukhang masarap iyon dahil gustong ipakain iyon sa kanya ni Lem. Tumingin siya rito. Halos mga ligkig na siya sa masarap na kilabot na gumapang sa pagkatao niya nang makita ang mga mata nito. His eyes looked expectant, expecting her to take a bite of the cake. Hindi alam ni Debbie kung ano ba dapat ang maging reaksyon niya sa ginawang iyon ni Lem. Napalunok siya. Nakita niya ang tila nanunuksong ngiti sa mga labi nito. Come on, huwag mo naman akong ipahiya. Taste it. Pang-eengganyo nito sa kanya na nagpabilis ng tibok ng puso niya. What would I taste? Piliyang tanong niya sa isip. Nag-iinit ang mga pisngi niya at hindi niya iyon nagustuhan. Sa dahan-dahan niyang pagkagat sa cake ay nabigla siya sa sunod na ginawa ni Lem. Tumukwang ito palapit sa kanya at bahagya ring kinagatan ang kabilang dulo ng cake sa tinidor tulad ng ginagawa nila noon. Natigilan siya sa ginawa nito. Malinaw niyang napagmasdan ang mukha ng lalaking matagal na niyang minamahal. Napakaamo ng mga mata nito. Pero tila may kakaibang apoy roon at sinusunog siya. Before she knew it, nahulog na ang tinidor na nakapagitan sa mga labi nila. Unti-unting bumaba ang mga labi nito para sakupin ang mga labi niya. Napapikit ito at napasinghap. Napapikit din siya at tuluyan na siyang hindi nakapag-isip ng matino. Ang gusto lamang gawin ni Debbie ng mga sandaling iyon ay lasapin ang mga labi ni Lem. Humaplo sa pisngi niya ang isang kamay nito at ginabayan siya sa paghalik dito. She felt his probing, his warm tongue on her lips, and she willingly welcomed him. The irresistible flavor made her giddy. When she daringly sucked on his tongue, she could taste the sweetness of the cake on it. He groaned as if the pleasure brought him to the throes of agony. Kinakapos na si Debbie ng hininga, kaya napilitan siyang bumitiw sa mga labi ni Lem. Hindi niya namalayang nakayakap na pala siya rito. Pareho nilang habol ang hininga habang nakapagkit ang tingin sa isa't isa. I want more, anas ni Lem. Then he reached for her lips again. Muling nagpadala si Debbie sa tukso. Ngunit nang aksidente niyang nakapa ang cake na ginawa nila, ay doon lang niya naalala na wedding cake nga pala iyon ni Lem. Ngunit bakit niya hinahayaan ang sariling tumugon sa halik nito kahit alam niyang ikakasal na ito sa ibang babae? Oo, mahal niya si Lem, pero hindi sapat na dahilan iyon para magpatukso siya rito. Alam niyang mali iyon.
Alam niyang sa huli, sa araw ng kasal nito, siya lang din ang masasaktan. Nagmatigas siya at hindi tumugon sa halik nito. Umungol ito ng pagpoprotesta. Pero wala na siyang pakialam. Pilit niyang inilayo ang sarili rito. Kinuha na lamang niya ang bowl ng harina na nasa mesa. Gamit ang lakas na hindi pa nahihigop ng halik nito, ay ibinuhos niya iyon sa ulo ni Lem. What the? Napaatras ito at napaubo ng malakas. Natumba rin ito sa sahig. Hinihingal na tiningnan niya ito. Noon lang nag-sink in sa isip niya ang lahat. Hindi kaya gusto lang nitong patunayan sa kanya na hindi pa siya nakakapag-move on dito? Tears began to stream down her cheeks. Alam mo bang gago ka, ha? Asik niya rito. Nalilitong tumingin din ito sa kanya. Napailing siya. Ang sama mo. Ikakasal ka na pero ginagawa mo pa rin to sa akin. Hindi ka pa ba kontento na ako ang gagawa ng wedding cake mo at kailangan mo pa akong gawing tanga? Marahas niyang pinunasan ang mga luha niya. Ang sama-sama mo! Bulyaw niya rito. Nabalutan ng pagtataka ang mukha nito. Sorry, pero hindi ko na kaya eh. Ayoko nang makipaglaro sa'yo. Nasaktan mo na ako noon. Hindi ko nahahayaan na mangyari uli yun ngayon. Umalis ka na. Humanap ka na rin ng ibang magbebake ng wedding cake mo. Naging seryoso ang mukha ni Lem. Tumayo ito at pinagpagan ang damit. Wala siyang mabasang emosyon sa mga mata nito. He stared at her like she was babbling nonsense. The big day is next week. Malamig na sabi nito. Hindi ka na pwedeng umurong. The nerve! Bumangon ang matinding inis sa puso niya para dito at tila gusto niyang paulit-ulit na buhusan ito ng harina. Uurong ako kung kailan ko gusto. It's business. Isantabi mo muna ang nangyari ngayon. That was painful. Sinasabi man nito na walang kahulugan para dito ang halik na nangyari sa pagitan nila? Sige, kung ayaw mo na akong makita, fine. Okay na yung flavor ng cake na ginawa natin ngayon. I-deliver mo na lang sa reception. I don't want to. Huwag ka nang magbatigas, Debbie. And please be there. Seryosong sabi nito. Iyon lang at lumabas na ito ng kusina niya. Hanggang sa tuluyan na itong nakalabas ng bahay niya. Lalong nakaramdam ng galit si Debbie para kay Lem. Bakit umaarte ito na parang napaka-unreasonable niya? Ang kapal ng mukha nito. Nahuhulaan niya na lalo siya nitong pagtatawanan kung hindi niya gagawin ang wedding cake nito. At hindi niya hahayaang mangyari iyon. Mahirap man, ay kailangan niyang pumunta sa kasal nito para isalba ang pride niyang tinapakan nito. Dadalhin lamang siguro niya ang cake sa reception at aalis din agad siya. But she cried at the thought. How could she possibly attend the wedding of her greatest love? Alas 4 ng hapon ay nagpunta na si Debbie sa reception, dala ang 2 wedding cake na ginawa niya. Gaano man kalaki ang galit niya kay Lem dahil sa ginawa nito sa kanya, ay pinagbutihan pa rin niya ang paggawa ng wedding cake nito. Sa huli ay naisip niya na nais din niyang tumulong sa pagpapaganda ng espesyal na araw nito. Malapit lang pala ang reception venue sa shop niya kaya hindi na sila nahirapan ng mga staff niya na mag-deliver niyon. Naglalakad na siya papasok sa villa at mabilis na binalot ng kalungkutan ang puso niya. Parang pinilas na pahina mula sa isang fairy tale book ang lugar. Maliwanag, maganda ang pagkakaayos ng mga bilog na mesa, elegante ang mga tablecloth at ang uupuan para sa mga newlyweds ay tulad sa mga kaharian. Na-imagine niya sina Lem at May na masayang masaya habang nakaupo roon. At mababaka sa mukha ng mga ito ang labis na pagmamahal sa isa't isa. Lalong nalungkot si Debbie sa isiping iyon. Ang prinsipeng pinangarap niya buong buhay niya ay masayang ikakasal sa iba. At hindi rin niya maiwasang isipin na isa siyang asungot na ekstra sa kwento ng mga ito na makakalimutan din sa huli.
The pain was too much for her to bear, so she decided to leave. Maayos na nilang nadaroon ang wedding cake ng mga ito, kaya wala nang dahilan para manatili pa siya roon. Palabas na si Debbie ng villa nang may tumawag sa pangalan niya. Isang babaeng mukhang stressed ang lumapit sa kanya. "Are you Miss Debbie?" Humihingal na tanong nito sa kanya. Tumango siya. "I'm the assistant wedding coordinator. My name is Sally." Iniabot nito sa kanya ang kanang kamay nito. Tinanggap niya iyon. "You've been assigned to serve the dessert later." Umiling siya. "No, dinala lang namin dito yung cake na in-order. Paalis na rin ako." "I don't think so, ma'am." Naging seryoso ang mukha nito. "Ibinilin sa amin ni Sir Lem na huwag kang paalisin dahil ikaw ang magsuserve ng dessert mamaya." Parang bumigat yata ang ulo ni Debbie sa narinig sa sinabi ng babae. Bahagya rin siyang nakadama ng galit para kay Lem. Hindi lang pala siya sa pilitang pina-attend ni Lem sa reception ng kasal nito. Balak pa pala siya nitong alilain. Sinasadya ba nito iyon para lalo siyang pasakitan? Hindi talaga pwede, miss. Tinitigan siya ng babae na parang desperado na ito. "I'm begging you. Wala pang mag-aasikaso ng dessert. Darating na ang mga bisita in 30 minutes. Kailangan namin ng tulong mo." Umawang ang bibig niya para tanggihan ito pero kusa rin niya iyong itinikom at wala sa sariling tumango rito. Halata niyang nakahinga ng maluwag ang babae at walang tigil ito sa pagpapasalamat sa kanya. Pilit na lamang niya itong nginitian at tinanong kung ano ang gagawin niya mamaya. Ang mga staff na ang maghahati sa cake. Ilalagay na rin nila yon sa mga platito. Ikaw lang ang magpapamigay. May mesa na paglalatagan ng mga cake. Doon ka pwepwesto. Salamat talaga ha. It's okay. But it's really not. Pero ganoon talaga ang papel ng extra sa pagtatapos ng kwento, hindi ba? Kailangan din kasi ng exit ng karakter niya. And this was it. At the end of Lem and May's happy ever after, she'd be the one serving the dessert. Humugot ng malalim na hininga si Debbie at pilit pinigilan sa pagdaloy ang mga luha niya. Mabibigat ang paa na tinungo niya ang mesa kung saan siya pwepwesto. "They're here, guys!" Narinig ni Debbie na sigaw ni Sally. Naramdaman niya ang panlalambot ng mga tuhod niya. Para na rin siyang masusuka sa emosyong nararamdaman niya. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Sandali lang to. Everything will be over soon, sabi niya sa isip. Masayang-masayang pumasok na ang mga bisita sa venue. Lahat ay pawang nakangiti. Ganoon talaga siguro sa isang kasal. Masaya. Nagiging hopeless romantic ang lahat ng tao. Sa sandaling iyon, siya lang siguro ang nalulungkot. God, how she wanted to sob. Panay ang daldala ng siguro ay ang mga principal sponsor. Ang mga bata ay tuwang-tuwa at panay ang silip sa mga pagkain. Umupo na ang mga bisita. Nang pumasok na sa bulwagan ang mga magulang ni Lem, ay lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Music! Narinig niyang mahinang asik ni Sally sa sound system operator na malapit sa mesa niya. Put on some music! Nang hahaba ang leeg ni Debbie sa paghahanap kay Lem. Nasaan na kaya ang bagong kasal? Bakit? Natigilan siya sa pag-iisip nang makita niyang parating na si Lem. Pero bakit nauna ito kaysa sa bride nito? Lem wore an elegant tuxedo that made him look mouth-watering. Halos lahat ng kadalagahan na naroon ay napatingin dito pero mukhang hindi nito pansin ang mga iyon. Tila may hinahanap din ang mga mata nito kaya palinga-linga ito sa paligid hanggang sa huminto ang tingin nito sa kanya. Napasinghap siya at napalunok nang makita niyang unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Nagningning din ang mga mata nito. Biglang may pumailan lang na love song sa ere at tila naging slow motion ang lahat. Ang pagkilos ng mga bisita at ang natatarantang si Sally.
Hindi inalis ni Debbie ang tingin kay Lem na parang mamamatay siya kapag ginawa niya iyon. Nandyan na ang bagong kasal! Narinig niyang sigaw ng kung sino. Tumingin ang lahat ng guests sa bukana ng bulwagan. Nagsisimula na niyang pagtakhan ang mga nangyayari. Parating pa lang ang mga bagong kasal? Inalis niya ang tingin kay Lem at sumulyap sa bukana ng bulwagan. Nakita niya si May na nakasuot ng simpleng wedding gown at seryoso ang mukha nito. Nakakapit ito sa braso ng isang lalaking seryoso rin ang hitsura. Sinalubong ito ng ilang mga bisita. Napanganga si Debbie. Bumalik ang tingin niya kay Lem. Nakataas ang isang kilay nito at may pilyong ngiti sa mga labi na parang sinasabing, "Now you know." Sa nakitang pag-upo ni May at ng lalaking tila robot din sa upo ang laan para sa newlyweds, ay noon lang naintindihan ni Debbie ang lahat. Ang ibig sabihin niyon ay hindi si Lem ang groom ni May. Ibig sabihin, ang ginawa niyang cake ay hindi talaga para sa kasal ng greatest love niya. Ibig sabihin, umiiyak siya sa mga maling akala. Natigil ang pag-aanalisa ni Debbie sa mga nangyayari sa paligid niya nang magsimula ng pumila ang mga bata sa pwesto niya. Kahit marami pang tanong sa isip niya, ay napilitan siyang ituon ang atensyon niya sa pamimigay ng cake. Pero panaka-naka ay sinusulyapan niya si Lem. Kasama nito sa isang mesa ang mga magulang nito. Isang batang lalaki na super cute ang pumila uli sa pwesto niya para humingi ng cake. May kasama itong isang gwapong lalaki. "Hello," pagbati sa kanya ng lalaki. "I'm Sam." Ninitian niya ito, pagkatapos ay bumaling ang tingin niya sa batang lalaki. "Gusto mo pa ng cake?" Masayang tumango-tango ito. "Okay, but you have to brush your teeth later, okay?" Maluwang nang ngumiti sa kanya ang batang lalaki. Ang lakas talaga ng dating sa babae ng batang yan, hindi mo na tuloy ako napansin. Tila nagrereklamong sabi ni Sam. "Get out of here, dude." Nagulat si Debbie nang makitang nakatayo na pala malapit sa kanila si Lem. Magkasalubong ang mga kilay na nakatingin ito kay Sam. "Take the cake and get lost." Natatawang dumampot si Sam ng isa sa mga platito ng cake at hinila ang kamay ng cute na bata palayo sa kanila. Tumungo siya dahil hindi niya kayang salubungin ang tingin ni Lem. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito. Nakaramdam siya ng pagkapahiya sa mga iniasal niya rito sa mga nakaraang araw. "I expected a hug," narinig niyang sabi ni Lem. Napatanga siya rito. "Huh? I also expected an apology. Why should I apologize? Nasaktan ako noong araw na buhusan mo ako ng harina. Hindi ka pala nagtitiwala sa akin. Do you think I'm such a jerk that I will force you to make my wedding cake?" She could see pain in his eyes. Iyon siguro ang dahilan kung bakit hindi agad nito nilinaw sa kanya ang lahat noong buhusan niya ito ng harina. "Ganoon na ba ako kasama sa paningin mo para pag-isipan mo ko ng ganon?" Inabutan niya ito ng cake para walang makapansin sa pag-uusap nila. "Hindi mo nilinaw sa akin na hindi ikaw ang ikakasal kay May. Ipinagkasundo kayo noon. And May called you sweetheart. What was I supposed to think?" "Yeah, that was so stupid of me. Ganon talaga ang term of endearment ni May sa mga kaibigan niya. Hindi ko rin nabanggit na sa pinsan ko ikakasal si May. Pero hinihintay rin kasi kitang magtanong. Alam mo na hindi ako sanay na sabihin ang nararamdaman ko. I couldn't just say, 'Hoy, hindi ako ang ikakasal kay May. Sa tingin mo may tsansa pa tayo?'" Nag-init ang mga pisngi ni Debbie sa narinig. Nagsimulang mabuhay uli ang pag-asa sa puso niya. Kaya ba sweet sa kanya si Lem ay dahil gusto nitong bigyan ng pagkakataon ang nasirang relasyon nila noon? "And I thought, my message was clear noong gumawa tayo ng cake at nainis ako sa poster ng lalaki sa bahay mo. And for your information, I can't live with a robot. Kaya nga bagay sila ng pinsan ko." She just laughed at that. "You really don't understand women, Lem. Praning kami. Inisip ko na salawahan kang lalaki, kaya inaakit mo ko kahit ikakasal ka na." Ouch! Eksaheradong humawak pa ito sa dibdib nito.
Ganon talaga ako kasama sa paningin mo? Hindi siya sumagot. Hindi kita sasaktan ng ganon, Debbie. Iniisip ko pa lang na nasasaktan ka, nahihirapan na rin ako. Lumambot ang puso niya sa sinabi nito. Gusto na niyang aminin na mahal pa rin niya ito kung wala lang taong pumila sa likuran nito. Mamaya na lang tayo mag-usap pagkatapos ng kasal. He nodded and then winked at her. Nagpunta ito sa isang mesa at kinausap ang ilang mga bisita. Marami pang naiwang tanong sa isip ni Debbie. Pero masaya siya dahil mamaya lamang ay masasagot na ang lahat ng iyon. Masiglang inasikaso na niya ang mga bisita. Habang sumisibol ang pag-asa sa puso niya. Pag-asa na magiging maligaya na uli sila ni Lem. Pero ganoon na lamang ang lumukob na takot sa sistema ni Debbie nang marinig niya ang boses ng taong naging dahilan ng panliliit niya sa sarili. Hello? Lem's mother was standing in front of her, smirking at her. Matatalim ang mga matang nakatitig ito sa kanya. Bumalik sa isip niya ang mga panahong sinubok siya ng mga ito at tuwirang hinamak. Nakita ko na kinausap ka ng anak ko. Gusto kong malaman kung anong sinabi niya sa'yo. Nagtatrabaho po ako. Nakakaistorbo po kayo sa mga nakapila sa likuran ninyo. Matapang na sabi niya. Yeah, right. Nagtatrabaho ka. A servant at wedding receptions. Nang uuyam ang tinig na sabi nito. I'm a baker. Sinalubong niya ang tingin nito ng may pagmamalaki. A pastry chef. Nagkibit balikat ito. Isn't that what Mormons do for a living? Napasinghap sa galit si Debbie sa sinabing iyon ni Mrs. Villamor. How could she say that? Mabilis niyang naisip kung anong paghihirap ang mga dinanas niya, marating lamang niya ang kinaroroonan niya ngayon. Iyong mga gadget sa mall na tinititigan lamang niya at hindi niya mabili sa pagnanais na makapag-ipon agad siya para sa negosyo niya. Iyong habang bumibili ng mga mamahalang gamit ang mga kaibigan niya, ay tinitipid niya ang sarili. Ang mga panahong pilit siyang nagsikap sa pagtatrabaho kahit madalas siyang bastusin ng boss niya. She endured it all. At kahit walang alam ang mama ni Lem sa lahat ng paghihirap niya, ay wala itong karapatan para insultuhin siya ng ganoon. Naikuyom niya ang mga kamay. Alam mo ba kung anong trabaho ni May? May bahid ng pang-iinsultong tanong nito. She's a doctor in one of the most prestigious hospitals in the country. I was devastated nang tanggihan siya ni Lem dahil lang sa'yo. Siguro nga, kahit paano ay may narating ka na, pero ikaw pa rin ang stupidang babaeng ipinakilala sa amin ng anak ko noon. And I wonder, paano ka nga pala nagkaroon ng pera para maipatayo mo ang shop mo? Did you screw your boss or something? Tumawa ito. Sorry, I'm being so mean. Pinaikot nito ang mga mata at inilagay ang isang kamay sa dibdib nito. Tinitigan nito ang cake na gawa niya. Ngumiwi ito. Your cakes are disgusting. Iyon lang at tumalikod na ito sa kanya. Nagtatagis ang mga bagang ni Debbie. Namamasa na rin ang mga mata niya dahil sa galit sa ginang. Hindi nito naiintindihan ang hirap niya para maliitin uli ito. Ang kapal ng mukha nito na pagsalitaan siya ng ganoon. Suklam na suklam siya rito. Gustong gusto na niyang batuhin ng cake ang ginang, pero inisip niya kung ano ang iisipin sa kanya ni Lem. Pero hindi na niya mapapayagan ang mga pang-iinsulto nito sa kanya. Natiis niya ang bawat pagtawag sa kanya ng bobo ng mga klase niya noong college siya. Iyong mga lalaking inisip na madali lamang siyang mapapaikot ng mga ito dahil mahina ang ulo niya. Natiis din niya ang lahat ng ginawa ng mga magulang ni Lem sa kanya noon. Pero hindi na niya masisikmura ang pang-insulto sa kanya ni Mrs. Villamor ngayon. Napatunayan na niya sa sarili na hindi lamang siya isang magandang mukha, kaya sasabihin niya rito ang isang importanteng bagay na natutuhan niya. Nanggagalaiti sa galit na sinundan niya ang ginang sa mesang inuokupan nito. Napalingon sa kanya ang lahat ng naroon. Gulat na tiningnan din siya ni Lem. Maya-maya ay nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito.
Marahil ay hindi nito nakita na nilapitan siya ng malditang ina nito. May tumakas na mga luha mula sa kanyang mga mata habang pinakatitigan niya ang mama ni Lem. Tinaasan siya ng isang kilay ni Mrs. Villamor. "Bakit ka nandito? Hindi kami nang hihingi ng cake." "Ma," mariing saway rito ni Lem. Pilit niyang pinakalma ang sarili. "Meron lang po akong gustong sabihin." "Bakit kami makikinig? Tuturuan mo kaming gumawa ng cake?" "No thanks." Huminga siya ng malalim. "Mrs. Villamor, marahil nga po ang konsepto nyo lang ng pagiging matalino ay iyong mga taong nakakapag-define sa harap ninyo ng tungkol sa law of inertia o iyong mga nagiging abogado. Kaya importante pong marinig ninyo ang sasabihin ko." Pinatatag niya ang boses. "I'm sorry, pero kayo po ang pinakabobong taong nakilala ko." Napasinghap ang ginang. Napahawak ito sa dibdib nito. Samantalang ang ama ni Lem na nasa tabi nito ay wala pa ring emosyon na nakatingin sa kanya. Hindi na niya napigilan ang sarili at bumuhos na ang lahat ng saloobin niya. "Matalino ka kung sensitive ka sa nararamdaman ng mga tao sa paligid mo. Kung inilalagay mo ang sarili mo sa sitwasyon nila. Matalino ka kung marunong kang mag-ingat sa mga sinasabi mo. And you're plain clueless about that, Mrs. Villamor. You're insensitive. You don't care about other people's feelings. And that's downright stupid." Huminga uli siya ng malalim bago nagpatuloy. "Hindi porke marami kang alam sa physics, ikaw na ang pinaka-importanteng tao sa mundo. Hindi porke hindi ko kayang mag-derive ng mga formula, may karapatan ka ng tapakan ako. Ginawa niyo na yun noon sa akin at hindi ko nahahayaang gawin niyo uli ito. Lalabanan ko kayo. You can't define the whole concept of life through scientific theories. Hindi lang dapat katalinuhan ng isang tao ang pinapahalagan nyo. You might have the highest IQ in the world, but you have a dumb heart. You have a very stupid heart." Natahimik ang lahat sa sinabi niya. Ang tanging maririnig ay ang love song na pumapainlang lang sa ere. Nakanganga pa ang ilan sa mga bisita na tila hindi makapaniwala sa mga binitiwan niyang salita. Nanlalaki ang mga mata ni Mrs. Villamor habang nakasapo pa rin ang isang kamay sa dibdib nito. And then something terrible happened. Biglang napahawak si Mrs. Villamor sa asawa nito. "I can't breathe." Nanlalaki ang mga mata nito. "I can't breathe." Napaawang ang mga labi niya. Parang may mabigat na bagay ang dumagan sa kanya. Nagkaroon ng komosyon. Someone yelled, "Call the ambulance!" Naririnig din niya ang pagmumura ng wedding coordinator. Nang tingnan niya si Lem ay nakita niyang may bahid ng galit sa mga mata nito. God really had a quirky sense of humor. Itinuring ni Debbie na pangalawang heartbreak ang nangyari sa pagitan nila ni Mrs. Villamor. 3 araw na ang nakalipas mula ng gabing dalhin ito sa hospital pero hindi pa rin siya tinatawagan ni Lem. Kung kailan abot kamay na niya ang happy ending na gusto niya ay saka pa nangyari ang lahat ng iyon. Minsan talaga ay nakakainis ang buhay. Marahas at hindi iyon patas. Lagi siyang nakaabang sa shop sa pagbabaka sakaling dumaan si Lem. Pumunta man ito ng galit dahil sa naging epekto ng ginawa niya sa mama nito ay tatanggapin niya. Aakuin niyang kasalanan niya ang lahat. Malaman lang niya kung ano ang saloobin nito. Kung kaya pa siya nitong tanggapin sa kabila ng nangyari. Kung kaya pa rin siyang mahalin nito. Ang sama ng sinabi ko sa mama niya. Alam kong galit na siya sa akin ngayon. Hindi niya mapigilang mapaluha sa isiping galit sa kanya si Lem. Niyakap agad siya ni Faye at inalo. Hinawakan naman ni Barbie ang isang kamay niya at bahagyang pinisil. Kasalukuyang nasa shop niya ang mga ito para damayan siya. "Wala kang ginawang mali. Sinabi mo lang kung ano ang nararamdaman mo," sabi sa kanya ni Faye. Ilang sandali pa niyang inilabas ang saloobin sa mga kaibigan bago nagdesisyong umalis ang mga ito. Now, she was alone in her kitchen again. Naririnig niya ang hagik-hik ng kahera niya habang kausap nito ang boyfriend nito sa telepono. Mabuti pa siya. Masaya. Pag-uwi ni Debbie sa apartment niya,
Pakiramdam niya ay isa siyang ibon na napahiwalay sa mga kasama niya. Tinawagan na lamang niya ng gabing iyon ang kanyang nanay at sinabi niyang magbabakasyon siya sa Zambales sa susunod na linggo. Kailangan din siguro niya ng ibang environment para mawala ang bigat sa dibdib niya. Kinabukasan ay tila rutina pa ulit-ulit na lang ang nangyayari at ginagawa niya. Kung sana ay puntahan o tawagan man lang siya ni Lem para makahingi siya ng tawad dito, ay malaking pagbabago na sa araw niya. Ma'am! Putol ng kahera niya sa kanyang pag-iisip. Pakipuno raw po itong mga Tupperware ng cookies. 2 kulay green at walang takip na Tupperware ang ibinaba ng kahera niya sa baking table. Hindi nakakaiba sa kanila ang mga customer na nagdadala ng sariling lalagyan ng mga ito para sa mga tinapay. Tumayo siya at binuksan ang oven. Pinuno niya ng cookies ang 2 Tupperware at tinawag ang kahera niya. Okay na ma'am? Tanong nito. Tumango siya rito. Nakangising kinuha nito ang mga lalagyan. Bumalik siya sa upuan at magpapakalunod na sana sa mga depressing thoughts niya kung hindi lang pumasok uli sa kusina ang kahera niya. Bit-bit pa rin ito ang mga Tupperware. Pero sa pagkakataong iyon ay may takip na ang mga iyon. Ano yan? Tanong niya rito. Ipinatong nito sa mesa ang Tupperware saka ngumiti. Para daw po yan sa inyo ma'am. What? Napahinto si Debbie nang makita niya na may nakadikit na tila mga ginupit na letra sa takip niyon. Nanlaki ang mga mata niya nang mabasa iyon. For the beautiful baker, I'm waiting outside for you. Ang nakasulat sa mga iyon. Nang mga sandaling iyon ay tila nakadroga si Debbie. Dumoble ang bilis ng tibok ng puso niya. Natatarantang lumabas siya ng kusina. Nakaupo si Lem at maluwang nangumiti sa kanya nang makita siya nito. Hawak nito ang Tupperware na hiningi nito sa kanya noon. Iyong may nakasulat na for the handsome MVP. Gustong gusto na niyang lapitan ito. Humingi ng tawad sa nagawa niya sa mama nito. Pero tila itinulos siya sa kinatatayuan niya at hindi siya makagalaw. Come here. Maaliwalas ang mukhang sabi nito sa kanya. Mukhang hindi na ito galit. Walang salitang sinunod niya ito. Umupo siya sa upo ang nasa tapat nito. Nakatitig lamang siya rito. Hindi siya makapagsalita. The world around her gradually disappeared. Her focus was all on him. Tumikhim siya para alisin ang bikig sa lalamunan. How's your mother? Ngumiti ito. We'll get to that. Alam ko na marami kang tanong sa isip mo. Sasagutin ko na ang mga yon bago kung ano pa ang isipin mo. He reached for her hand and squeezed it. Let's start with May. Oo, hindi talaga siya sa akin ikinasal. Ipinagkasundo nga kami noon pero nasira iyon na magkagustuhan sila ng pinsan ko. Nawala rin sa isip ko ang kasunduang iyon hanggang noong 2 beses na dinala kita sa bahay. Hanggang sa nawala na ako ng pagkakataong sabihin sa'yo. Pero bakit parang nanlamig ka sa akin noong mga huling araw ng relasyon natin? Ang sabi ng mama mo, may bala ka na raw na hiwalayan ako, na pampalipas oras mo lang ako. Kumunot ang noo nito. Sinabi niya yan sa'yo? Narinig ko na sinasabi niya sa nanay ni May. That's a lie. Sinabi ko sa kanila na seryoso ako sa'yo. Kung ano-ano ang ipinanakot nila sa akin, but I didn't care. Nag-away kami noon. I just got distracted by all of my problems. Inaasahan na niyang gagawin iyon ng mama nito, mailayo lang ito sa kanya. Sinabi rin ng mama mo na noong gabing naghihintay ako sa pool, ay umakyat ka raw sa kwarto mo para doon kausapin si May. Halos mag-isang linya na ang mga kilay nito. Halatang hindi nito nagugustuhan ang mga sinabi niya. Yes, I talked to May. Inutusan ako ni mama na tawagan siya. Kapag hindi ko yun ginawa, sigurado ako na lalo kanyang pag-iinitan. Sinabi rin niyang ipinahatid ka na niya sa driver dahil kailangan mo nang umuwi. Hindi na rin kita tinawagan dahil alam kong kailangan mo na rin ng pahinga. Pero kung alam ko lang na naghihintay ka lang pala ron, bumakas ang frustration sa mukha nito.
Ngumiti si Yarito upang ipaalam na naiintindihan at naniniwala si Yarito. Bumuntong hininga si Lem. Naisip ko rin na mas magandang personal na lang nating pag-usapan ang nangyari, pero nagulat na lang ako dahil iniwasan mo na ako kinabukasan nun. Hindi mo rin sinasagot ang mga tawag ko at hindi ka na rin nagpupunta sa basketball practice namin. Noon ko naisip na baka alam mo nang ipinagkasundo na ako ng mga magulang ko sa ibang babae at galit ka sa akin. That's why I asked you if you still wanted our relationship to go and... I said no. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Pero ang akala ko kasi, hihiwalayan mo rin ako. Gumaralgal ang tinig na sabi niya. He shook his head. So this has been my mom's fault all along. He sighed. Wala akong balak na hiwalayan ka. Ipaglalaban kita. I even thought of running away with you. Because you're the only woman I imagine myself growing old with. Pero nang sabihin mo sa aking ayaw mo na, tinalikuran agad kita. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ko kaya. Alam ko kasing anumang oras ay bibigay na ako, Debbie. Hindi ako kasing lakas ng akala mo, lalo na pagdating sa'yo. Mahigpit nitong hinawakan ang kamay niya at hinagkan iyon. I love you, Debbie. Hindi yun nagbago kahit nakailang palit na ng kalendaryo. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya nang malaman ko na sa'yo pala ang bake shop nito. Masaya rin ako nang malaman kong may pagkakataon pa akong makabalik sa buhay mo, kaya sinabi ko kay May na dito na lang siya magpagawa ng wedding cake niya sa kondisyong ako na ang mag-aayos niyon dahil sobrang busy niya. Pagkakataon ko rin iyon para mapalapit uli sa'yo. I love you, and I wouldn't want my feelings to change. Your love is enough for me. Enough to brighten this mean, cruel, and often boring world. Pero hindi ka ba galit sa akin ngayon? Nag-aalalang tanong ni Yarito. Kahit ano kasing pilit niya ay hindi pa rin maalis ang pag-aalala niya tungkol sa ina nito. Dahil sa akin, inatake sa puso ang mama mo. Nakita ko ang galit sa mga mata mo ng gabing iyon. Mahinang tumawa ito. That wasn't really anger. It was irritation. Pero hindi sa'yo, but my mother. Because I knew she was faking it. Napanganga siya. Wala siyang sakit sa puso. She's healthy. Tiningnan nga lang kami ng doktor nang isugod namin siya sa ospital. Tumatanda na talaga siya ng paurong. Hindi malaman ni Debbie kung matatawa ba siya o malulungkot sa sinabi ni Lem. Hindi niya maisip na ginawa iyon lahat ng mama nito dahil lang sa hindi siya nito gusto para sa anak nito. Bakit ngayon mo lang ako pinuntahan? Ang akala ko, galit ka na sa akin. Bahagya nitong hinila ang kamay niya at inilapat iyon sa tapat ng puso nito, kung saan nararamdaman niya ang mabilis na tibok ng puso nito. Dahil ipinaglaban kita sa mga magulang ko, sinabi ko sa kanila na hindi na nila ako mapipigilan ngayon. Ikaw ang mahal ko at ikaw ang pakakasalan ko. Kung sasaktan ka nila at iinsultuhin, sasaluhin ko lahat ng mga iyon. Sinabi ko na handa akong protektahan ka sa kanila. What did they say? As usual, my mother told me that she would disown me. Sinabi ko sa kanya na kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa, so it didn't really matter. Pero si Papa, tuluyan na siyang natuwa sa'yo. Napag-isip-isip daw niya yung mga sinabi mo noon sa kasal. Sinermona niya si Mama at sinabing naging unfair sila sa'yo. But don't expect them to apologize. That's really not their thing. But I'll apologize for them every day. There's no need, pero mas gusto ko pa rin na mayroon akong blessing ng mama mo, sabi niya. Hinaplos nito ang pisngi niya. Hindi na yon mahalaga. Sinubukan mo nang kunin yon pero hindi niya ibinigay at hindi mo nakasalanan yon. Loving me would be enough. Wait, do you still love me? Nag-aalala at tila may takot sa mga matang tanong nito. I will love every inch of you. Hindi nga siguro ako kasing talino ni May, pero iisip ako araw-araw ng bagong paraan para maramdaman mong mahal kita. Kumislap ang mga mata ni Lem sa sinabi niya.
You really know how to melt a man's heart. Only your heart, she whispered. Paano yung poster sa bahay mo? Nakasimangot na tanong nito. Aalisin ko na yon mamaya. At magpapaalaga ka na ba sa akin? Dati, noong errand girl ka ng basketball team, ako lagi ang inaasikaso mo. Ngayon ba, papayag ka na ikaw naman ang asikasuhin ko? Ngumiti siya ng maluwang. It would be an honor. Kinikilig na biglang sumingit sa eksena ang kahera niya. Ipinatong nito sa mesa ang Tupperware na may nakasulat na, "For the beautiful baker." "Ma'am, naiwan niyo yan sa kusina." Nginitian lamang ni Debbie ang kahera niya. Pagkatapos niyon ay nagkaroon uli sila ni Lem ng sarili nilang mundo. Walang nagsasalita sa kanila. Nakatitig lang sila sa isa't isa na tila binabawi ang ilang taong hindi sila nagkasama. Kitang-kita niya sa mukha nito ang labis na pagmamahal para sa kanya. Pinagtabi niya ang Tupperware niya at Tupperware ni Lem. For the handsome MVP and for the beautiful baker. No matter what people say, she knew in her heart that theirs was a match made in heaven. Muli na namang natapos ang isang napakagandang kwento ng pag-ibig. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay. Patuloy tayong magsama-sama sa mga susunod pang mga kwento.